Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ako pong muli si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Welcome dito sa Comment on Air. Dito po ay malaya po tayong makapagpapahayag ng ating mga komento sa mga napakahalagang paksa o mahalagang isyo na aking tinatalakay. Sa ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, ay inaanyayahan ko po kayo na samahan nyo ako sa pagbibigay komento dito po sa lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo bilang pagunita po sa kaarawan ng aming tagapamahalang pangkalatan na si kapatid na Eduardo B. Manalo. Kasi po hanggang sa ngayon, ika-4 na po ng buwan ng Oktubre, ay patuloy pa rin at ating mapapanood ang mga pagbati sa aming kapatid na si kapatid na Eduardo Manalo, ng lalong-lalo na po ang mga opisyal ng mga pamahalaan, hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat o sa buong mundo po. Hindi lamang po pagbati, kundi bilang pasasalamat din nila sa isinagawang lingap sa mamamayan po ng Iglesia ni Cristo bilang pagunita po sa kaarawan po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, si kapatid na Eduardo Manalo. Ito po mga kaibigan, panoorin nyo muna ang ilang mga kaganapan po sa hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. June 2018 ay nagsagawa ng sunod-sunod na Aid to Humanity ang Iglesia ni Cristo sa Nairobi, Kenya at Malawi, kung saan umabot sa 33,000 na mamamayan roon ang nakinabang. Kapatid na Eduardo B. Manalo, kami po ay narito ngayon sa Ciudad de Victoria. Kasama po namin ng lahat ng kawani na nabigyan nyo ng hanap buhay. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang kaarawan. Happy birthday po! We love you so much po! Honorable Brother Manalo, it's a great honor and privilege for me to tell you, happy birthday. So I would like to take this opportunity to sincerely thank you for all your indispensable help and support I enjoyed here in the Philippines during 5 years on behalf. We greatly value a good cooperation between Iglesia ni Cristo and the Embassy of Russia. So in these challenging, unfortunately, trying times, so from the bottom of my heart, and on behalf of the Russian diplomatic mission in Manila, I wish you, first of all, good health, good luck, and all the best, every success in all your activities and endeavors. I believe that a fruitful cooperation between Iglesia ni Cristo and the Russian diplomatic mission will continue. Happy birthday once again. My good friend, Brother Eduardo Manalo, happy birthday. Once again, we are celebrating your birthday, and this year in a very challenging period during the pandemic. And in the last few months, I've seen traveling in the Philippines and in Metro Manila the great deeds
that you and the Iglesia de Cristo are doing in helping the Filipino people to pass this very challenging period. I hope and pray that all of us soon will be behind this pandemic and will enable you again, my good friend, to travel to my hometown of Jerusalem in 2021. I wish you good health, continue your good deeds, many happy returns, congratulations, Mazal Tov, Shalom. I send my most heartfelt greetings to Brother Eduardo V. Manalo as you celebrate your 65th birthday. It is always my pleasure to work with leaders like you who selflessly devote their lives in ensuring that our people are empowered and guided to take the right path. Throughout your life, you have served the Almighty through the Iglesia ni Cristo. You have inspired many, not only in the Philippines, but in many parts of the world. You lead meaningful lives. I thank you for being an important partner in government in promoting the spiritual health and well-being of your brothers and sisters in faith, as well as those who seek enlightenment for the hardest of times. As you welcome another year, I wish you long life and good health so that you may continue to be the source of strength, hope, and inspiration to your fellow Filipinos, especially during this COVID pandemic. Happiest birthday to you, Ka Eduardo. Mabuhay ka! Sa ngalan ng lalawigan ng Bulacan, ito po ang inyong lingkod, Daniel Ramirez Fernando, na nagpapahatid ng taus-pusong pagbati sa lubhang iginagalang na kapatid Eduardo V. Manalo sa kanyang kaarawan. Dalangin ko po ang patuloy ng mabiyayang patnubay ng Panginoon sa inyo, kay Eduardo, ang mabuting punong ministro ng malawak na kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ang kapatiran ito ay nagatid ng di masusukat na kabutihan sa ating buhay pamyanan mula sa mga serbisyo para sa mga mararita, pamamahayag para sa paglago ng espiritual na pamumuhay at pagkalinga sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, lalo na po sa inyong kaloob na serbisyo at pagbubukas ng pinto ng ating Philippine Arena na siyang nagkukup sa ating mga kababayang nangangailangan sa panahon ng pandemya. Pangad po natin ang patuloy na pagkakaisa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng inyong mabuting pamumuno tungo sa kaunlaran ng ating bansa at para sa lalong ikakaluwalhati ng ating Panginoon Diyos. Maligayang kaarawan po, mabuhay ka kay Eduardo at mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Sa Bicol Region naman tayo, sa distrito ng Camarines Sur, isinagawa ang linyak sa mamamayan sa bayan ng Sipokot. 2,500 goodwill bags naman ang ipinamahagi roon. May report si EBC correspondent Johnson Rosales.
Pinangunahan ni kapatid na Eric B. Sarata, tagapangasiwa ng distrito ng Naga City, Camarines Sur, ang turnover ceremony ng 2,500 goodie bags na ipamamahagi sa mga mamamayan ng Sipokot. Tinanggap ng Sipokot LGU sa pamumuno ni Mayor Tom Bucago at sangguniang panlunsod ang mga goodie bags na ibinigay ng Iglesia ni Cristo. Sinaksihan ng 8 na barangay chairman sa lungsod ng Sipokot ang turnover ceremony na ito na isinagawa sa munisipyo ng Sipokot. Buong pusong pinasalamatan ni Mayor Tom ang buong Iglesia ni Cristo, higit sa lahat ang kapatid na Eduardo P. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, sa lingap na kanilang tinanggap kasabay ang pagbati niya rito ng maligayang kaarawan. Ayon sa kapitan ng Barangay Azucena, malaking tulong ito dahil katatapos lang ng bagyo at lalo na mayroon na namang nagbabadyang dadaan sa ating bansa. Laking pasasalamat din ng mga tao na tumanggap ng lingap mula sa Iglesia ni Cristo, lalo na sa tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo P. Manalo. Mula dito sa Naga City, Camarines Sur, ako si Johnson Rosales para sa Eagle News. We live in interesting times. Sa Mindanao naman, sinagawa ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang lingap sa mamamayan sa Barangay Pocto sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May detalye si Len Rosales. Matagumpay na isinagawa ang lingap sa mamamayan dito sa Barangay Pocto, Hinatuan, Surigao del Sur. Kaugnay ito sa paggunita sa kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang aktibidad ay pinangunahan ng tagapangasiwa sa distrito ng Bislig City, Surigao del Sur, ang kapatid na Eugenio Capanpan Jr. kasama ang ibang mga ministro. Kasama rin ang alkalde ng lungsod na si Mayor Shem Garay, kasama ang ilang opisyales sa LGU Hinatuan at Barangay Pocto. Unang-unang akong gigreet ang atong punong ministro. Labinagit karon sa iyang happy birthday ni kapatid ni Eduardo V. Manalo, ang atong punong tagapamahala sa Iglesia ni Cristo. O in behalf sa people of Hinatuan, kami nagpasalamat labi na nga kaning Lingap project na karon inigayong gihatod diri sa Barangay Pocto na makatabang in times na karon sa pandemic. In behalf sa Barangay Council, ako po ay nagpapasalamat na ang aking barangay ay nahimong showcase na mabigyan ng lingap. Bago makapasok sa venue ang mga residente, ay isinagawa muna ang thermal scanning, paglalagay ng alcohol sa kamay at pinapanatili ang social distancing. Hindi nila pinapapasok ang walang suot na face mask upang masunod ang health and safety. Iglesia ni Cristo nagbigay ng sako-sakong goodie bag sa LGU Ilagan bilang bahagi ng selebrasyon sa kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo. May report si Eagle News correspondent Erwin Temperante. Formal na ipinagkaloob ng Iglesia ni Cristo sa lokal na pamahalaan ng siyudad ng Ilagan ang sako-sakong relief pouch bilang bahagi sa paggunita sa kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo. Pinangunahan ni kapatid na Arnulfo Marlene ang pangalawang tagapangasiwang ministro ng Iglesia ni Cristo sa distrito ng Isabela East ang turnover ceremony ng relief pack sa pamunuan ng LGU Ilagan sa pangunguna naman ni Mayor Jose Mari Diaz. Bukas nakatakdang isagawa ang pamamahagi ng lingap sa mamamayan sa lungsod kung saan ang isang resettlement area ang napili ng LGU na paghatiran ng tulong mula sa INC. Nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan sa atin na tulong ng Iglesia ni Cristo sa mga ilagay niya na lubhang kailangan ngayon bunsod ng naranasang pandemya dahil sa COVID-19. Unang-una nga, gusto namin magpasalamat sa Iglesia ni Cristo dahil sa ayuda. Alam niyo naman na nasa year end na po tayo. At ito yung time na talagang medyo umaabot na medyo nagkakaroon na ng depletion ng ating pondo. Eh, yung mga suporta na ganito na timing po. At lalo-lalo na nasa panahon na tayo ng mga hindi lang ng pandemya pero ng ating mga kalamidad na padating, marami pong padating hanggang Disyembre po yan. At kahit pa paano malaking tulong po ito para sa ating mga kababayan. Mula sa City of Ilagan, Isabela, para sa Eagle News, Erwin Temperante. We live in interesting times. Kapatid na Eduardo V. Manalo, mula ako sa gawaran ng Paliman, dito
po sa hanggang pangkalahan ng Iglesia ni Cristo. Kami po ay kaisa ng buong Iglesia na nakikigalak at bumabati sa inyo ng Happy Birthday po! Ayan po mga kaibigan, atin pong napanood at sa kakaunting bahagi lamang po yan. Hindi na natin uubusin lahat sapagkat napakarami po. Abutin tayo ng kalating araw dito kaya hanggang dyan muna. At bago po akong magsara mga kaibigan, ay nais ko rin pong isama dito ang kasalukuyang aktibidad
na ginagawa nitong mga depensor katoliko. Partikular po itong si Wendell Talibong na siyang tumatawag sa ating kapatid na Eduardo Manalo na sa halip na tagapamahala ng Iglesia ni Cristo ay tagapahamak po ang tawag niya. Ito po mga kaibigan, panuorin natin ang pinagkakaabalahan nila ngayon pong Nobyembre 1. Umpisa pa po yan noong Oktubre 29 ay yan na ito na po ang pinagkakaabalahan nitong grupo ng mga depensor katoliko. Panuorin po natin mga kaibigan, isama po natin na magbigay tayo ng komento dito. Ito po, panuorin po ninyo. Ayan po mga kaibigan. Ang pangalan po niyan ay Wendell Talibong. Ayan po. Abala po siya na ituro ang kanyang nalalaman na siya pala ay hindi lamang King of Chap-Chap, kundi King of Exorcist daw. Ayan. At nagpapalayas daw siya ng mga demonyo. Kaya ayan, panuorin po natin ang kanyang mga, ang ipakikita ko na lang po, ang kanyang mga cover, mga opening, na yan po ang kanyang pinagkakaabalahan ng mga depensor katoliko na tinawag nilang special. At yung mga tinatawag niyang behind the scene ng gabi ng lagim. Ayan po, ang Iglesia ni Cristo po ay abala sa paglingap sa mamamayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na kamiyembro nila ay abala sa paglingap, samantala sila naman po ay abala sa paggawa ng panuurin daw ang kanilang special na gabi ng lagim. Ayan po, si Wendell Talibong. Ayan po, mukhang pinananakot yung cross. Ito po, ito pa po. Ayan po. Ayan, pakinggan natin. Ayan po. Ayan po, ano? Sa cover lang po yan. Dalawa. Ayan. Abala sila dyan. Ayan po, mga kaibigan. Ayan. Kung tawagin niya yan, behind the scene. Gabi ng lagim daw. Abangan daw sa November 1. Kaya nagumpisa siyang palabas niyan ay Oktubre 28 pa. Ayan po. At ginamit pa yung photo ni Jessica Soho. Jessica Soho. Ayan po mga kaibigan. Ayan. Ayan. Nagpalayas daw siya ng kaprik. Ayan. Diyan siya abala. Ayan. Ayan mga kaibigan. Ayan. Ayan po. Ayan mga kaibigan. Di ko na po ipi-play yung yung pahayag nitong obispo ng Lingayen, po. Ayan po mga kaibigan. Ayan. Ano po ba ang inyong magiging komento dyan kay Wendell Talibong? Alam mo, yung mga ginawa niyang opening o cover, hindi naman po totoo yun eh. Lumalabas po parang niloko lang yung mga tagahanga niya o yung mga Katoliko. Wala naman pong ipinalabas ng Nobyembre 1 eh. Inaabangan ko rin po sana kasi yun ang premiere niya eh. Talagang binabalita niya behind the scene daw. 2 araw daw, 2 gabi silang nag-shooting ng behind the scene na abangan daw yan sa November 1st. Gabi ng lagim. Ayan po. Eh wala pong pinalabas eh. Wala eh. Talagang ito si Wendell Talibong kuhan ito king of fake news ito eh. Gumagawa siya ng sariling para maakit yung mga supporter niya. At inabangan naman ng mga supporter niya. Nababasa ko po yung yung mga komento. Sabi pa ay aabangan namin na yan, Brother Wendell. Nakakasabik niya yung yan. Saka niya, celebrity ka pala niya. Celebrity ka na niya eh. Dahil nga po ron sa nagtuturo siya ng paano hindi ka tatalaban ng demonyo. Pero ang magtataka naman kayo, mga kaibigan, dito kay Wendell Talibong,
na mayroon siyang pinalabas na behind the scene daw. Pero yung pala, hindi naman yung actual na yung, kundi matagal na siguro sinabi nila kay Jessica Soho sa GMA7 na ipalabas yon. Kaya alam mo naman, may programa sa GMA7 na si Jessica Soho na mga ganyan, na mga kababalagan na pagkailapit po talagang pupunta ka, interviewing ka at shooting ka. Yun po ang mga chinap-chap nitong si Wendell Talibong para ipakita yung matagal nang nangyari na ginawa niya na in-interview siya. At yun nga raw, nagpalayas ng kapre, namatay raw yung kahoy. At mayroon daw isang babae na kuha na raw 20 taon na nagkaroon ng pamilya sa panaginip. Nag-asawa yung babae sa panaginip. At yun ang kanyang ipinakita na talaga naman na nung dalhin doon sa opisina, nung exorcism, yung katuntawagin na Kim G.S. ba yun? Yung mga mga king of exorcist. Nung kinakausap yung babaeng na naginip ng 20 taon at nagkaroon siya ng pamilya sa 20 taon, nung kinakausap, ay kausap na matino. Doon po yung sa loob ng opisina nila. Pero nung umpisa na pong wisikan ni Wendell Talibong nung tubig, na kung tawagin niya exorcise water, exorcise water raw yun. Hindi raw yun holy water, kundi exorcise water. Nung umpisa ang wisikan ni Wendell Talibong, mapapanood nyo po yan. Umpisa na pong nanginginig yung babae. Talaga pong terrible yung panginginig hanggang sa tinatak yung cross ikanon ni Wendell Talibong sa ulo ng babae. Hanggang sa natumba na po. Naku, talaga naman. Nakakatakot pala ito si Wendell Talibong. Ang interpretasyon ko nun, si Wendell Talibong yung may masamang espiritu eh. Kasi, nung hindi naman niya winiwisikan ng tubig at hindi niya inaaman ng cross, payapa yung babae. Pero nung umpisa ng wisikan ng cross, nanginginig na po yung babae. Yan po ang aking napanood. At mayroon nanonood kay Wendell Talibong na natakot doon sa pinapanood niya. Nagtanong sa kanya, Brother Wendell, paano ba niya maiiwasan o wag yung maiwasan yung panaginip? Ayaw na nung babaeng managinip siya. Kaya nagtatanong kay Wendell Talibong, paano raw makakaiwas sa panaginip? Aba, hindi po nasagot ni Wendell Talibong yun. Kayo pong mga nanonood, ano pa ang masasabi ninyo pag may nagtanong para maiwasan na wag managinip? Simple lang po sagot yan. Di wag kang matulog. Sana ganun po ang sagot ni Wendell Talibong. Wag kang matulog para wag kang managinip. Ay talaga naman Alam mo, ang daming mga pautot ni Wendell Talibong. Nagtuturo siya ng mga dasal daw para yung demonyo wag kang kapitan, para wag ka raw makulam. At yung asin daw na yan daw kinakapitan ni Satanas yan. Ilagay mo raw sa 4 na kanto ng bahay mo para yung diablo, yung masamang espiritu, doon dikit yun. Hindi pupunta sa loob ng bahay mo. Ang magtataka naman kayo, ay yung asin na yun na doon daw dumidikit ang demonyo, ilinagay niya sa exorcise water at ipinaiinom. Maniwala ka, ito si Brandel Tuling. Ito si Wendell Talibong, oo. Mga kaibigan, alam po ninyo, ako naniniwala na si Wendell Talibong ay exorcist. Isa po yan sa mga makikita natin sa Biblia. Mayroon po yan talaga. Maging sa panahon pa ng mga propeta. Pero napakasama po yan. Karumal-dumal sa Diyos yan. Na nakikipagsangguni sa masamang espiritu. Na nakikipagsangguni sa patay. Nagmamagic. Karumal-dumal po sa Diyos yan eh. At pagdating po sa Bagong Tipan, mababasa niyo po sa Gawa, sa chapter 19, na talagang may mga Hudyo na gumagala sila para magpalayas ng masamang espiritu. At 7 po dyan sa mga Hudyong yan ay anak po ng Pangulo ng Saserdote. Anak pa ng Pangulo ng Saserdote na sila ay gumagawa ng pagpapalayas ng demonyo.
Ngayon, mayroong taong gusto nilang palayasin yung masamang espiritu. Sabi nung masamang espiritu, kilalaan niya namin si Jesus kasi ginagamit yung pangalan ni Jesus nung pitong nagpapalayas ng demonyo ng anak ng Pangulong Saserdote. Anak pa ng pare yun Nagpapalayas sila ng demonyo at 7 yun. At ginagamit mo yung pangalan ni Jesus. Kasi ginagaya si Apostol Pablo na ginagamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at talaga po naman na nakikita ang himala. Ngayon, ginagamit nila yon, gusto nilang gamitin. Ngayon, ang sagot ng masamang espiritu, kilala ko anya si Jesus at kilala ko si Pablo. Sino ba anya kayo? Pagkatapos, tinalon sila. Nagpambuno sila. Natalo po yung 7 nagpapalayas ng masamang espiritu at tumakbo pong hubot-hubad. Sana itong si Wendell Talibong wag sanang mangyari sa kanya yon na matalo siya ng masamang espiritu at hubod-hubad siya magtatakbo sa kalsada. Yan po ang mga kaligtasan, yan po ang mga hindi maliligtas sa Biblia po. Sinabi na ng Panginoong Jesucristo yan. Kayo pong mga tagahanga ni Wendell Talibong, nababasa po sa Biblia yan, na pagdating ng Panginoong Jesucristo, may mga taong sasabihin na nagpalayasan niya kami ng demonyo sa pangalan mo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo, manggagawa kayo ng katampalasanan. Malinawanag po yan. Na pagdating ng Panginoong Jesucristo, sasabihin kay Wendell Talibong, Wendell Talibong, hindi kita kilala. Alam po ninyo, ang mga apostol, yung po nakapagpapalayas ng mga demonyo, nakakabuhay ng patay, dahil po sa ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Jesucristo. Itong si Wendell Talibong, sino bang nagkaloob nito? At yung mga apostol, wala pong krus na dala yun. Wala pong krus yun Iba po si Wendell Talibong May dala itong cross na ang ibig lang sabihin niyan, talagang antikristo siya. Kaaway siya ni Kristo. Yung mga apostol na binigyan ng Panginoon Jesucristo ng kapangyarihan na pagpalayas ng demonyo, ay tuwang-tuwa sila sapagkat nakapagpalayas sila ng masamang espiritu. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mga tuwaan niya kayo kung ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ayan po ang sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa mga apostol. Kaya po, hindi rin po batayan niya na sa Diyos ka kung nakapagpapalayas ka ng demonyo. Masama po yan Masama po yan mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, kayo po'y tinatawagan ko ng pansin. Kayo pong mga humahanga kay Wendell Talibong. Nako, layuan niyo po yan si Wendell Talibong. Sa halip na hindi kayo papasukin ng demonyo, pagka humanga kayo dyan, baka pasukin kayo ni Satanas. Kisatanas po ang pamaraan na yan Hindi po totoo yan na ang Diablo takot dyan. Alam mo, yan ang walang katotohanan yung mga sinasabi ni Wendell Talibong. Hindi naman siya ibinigyan ng karapatan ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo. Sino bang nagbigay sa ng karapatan? Saka wala pong cross yung mga apostol na binigyan po ng karapatan. Wala pong cross. Kasi yung cross sa panahon nila, patayan niya ng mga tao. Silya elektrika yan. Hindi po porket pinatay na nga dyan ang Panginoong Jesucristo. At hindi po mabilang ng mga Kristiyano ang pinatay po dyan sa cross. Pagkatapos gagamitin mong simbolo yan. Yan po yung simbolo ng Antikristo. Cross po. Kaya po ang totoo lang na sinabi ni Wendell Talibong ay pagpasok mo raw sa simbahan ay talaga raw na mag-ingat sapagkat marami raw masamang espiritu sa loob ng simbahan. Maski raw sa loob ng simbahan, nandun ang demonyo, sabi ni Wendell Talibong. Maski raw ang pare na nagmimisa ay pinapasukan ng masamang espiritu. Yung po totoo yun. Pinaniniwalaan ko po yun. Kaya kasi po maging mga pare sinasabi niyan pagka nagmimisa na sila ng konsegrasyon ay hindi nila malaman bakit yung bang sira na ulo nila hindi nila nalaman yung mga sinasabi nila. Inaamin po ng mga pare yan na talagang nawawala sila sa sarili kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig pagka nagsusugra ng misa. Yun po ang
talagang totoong sinabi ni Wendell Talibong na sa loob ng simbahan ay pumapasok talaga si Satanas. Bueno, hanggang dyan lang po mga kaibigan at yan po mga kaibigan ko pong Katoliko, hindi po yan paninira. Ano po? Yan po ay binanggit ko lamang at kinakailangan komentuhan ko po kasi ito pong si Wendell Talibong, ano po, sagutin mo ito sa hindi, talagang yan ang hanap buhay niya, yung siraan ang Iglesia ni Cristo. Yung mga ginagawa niyang cover na may mga muka, yun po ang mga paraan niya para dumami ang views niya. Para dumami po at saka nagchat-chat-chat siya. Biro mo, yung matagal ng interview sa kanya ni dyan sa Channel 7, aba, yung pala ang ipakikita niya na chat-chat-chapin. Wala naman pala yung sinasabi niya na abangan ang special na gabi ng lagim. Biro mo yan. Abala sa paggawa ng gabi ng lagim, samantalang ang Iglesia ni Cristo na ang sabi niya ay tagapahamak ang kapatid ni Eduardo Manalo ay abala naman sa pamimigay ng lingap sa mamamayan, pagtulong sa mga kapwa at higit sa lahat po napakaraming natulungan ay mga miyembro sa Katoliko na dapat sana pasalamatan nitong obispo ng dapat sana pasalamatan nitong obispo ng Lingayen, itong si Socrates Villegas. Dapat sana magpasalamat siya sa Iglesia ni Cristo kasi maraming mga pinapastura niya na nagkinabang sa lingap sa mamamayan. At dapat sana yan ang marinig sa mga grupo nitong mga defensor Katoliko. Pasalamatan si kapatid Eduardo Manalo dahil sa maraming natulungan na mga Katoliko. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, maging po sa abroad. Maging po sa buong mundo. Marami pong Katoliko ang natulungan. At yan mismo mga opisyal ng ating gobyerno, hindi ko na lang po maipalabas lahat. Kung mayroon pa pong pagkakataon, ay gagawa pa ako ng isang video tungkol po dyan. Ang Pangulong Rodrigo Duterte, Katoliko po yan, talagang nagpasalamat siya. Kaya lang si Pangulong Duterte, Katolikong bukas po yan. Hindi panatiko, hindi po Katolikong sarado. Kasi po maraming klase Katoliko, 6 na uri daw yan. Si Duterte po, Pangulong Duterte, Katolikong bukas. Kaya po, nagpasalamat siya sapagkat alam niya, nakita niya kung paano tinulungan ng kapatid na Eduardo Manalo ang buong bansang Pilipinas. At kung mayroon lang pong panahon at hindi habang masyado, isa-isa ko pong ipalalabas dito ang mga Katolikong nagpapasalamat sa aming kapatid na Eduardo Manalo na tinawag nitong si Wendell Talibong na tagapahamak daw. At ito namang si Rodriguez, Socrates, itong si Socrates, ito pong obispo ng Lingayen, Villegas. Diyan naman, abala sa pagsasalita ng Nobyembre 1 kung paano siya naging pare, paano siya inordinahan. Yun po ang kinukuwento niya na siya raw ay dumapa habang inuordinahan. At yun raw pagdapang yun, may kahulugan yun na hindi ka raw makakarating sa altar dahil nakaharang siya, nakadapa siya. Kaya ang gagawin nyo raw para makarating ka sa altar ay apak-apakan siya sa likod na parang tulay para ka makarating ka sa altar. Nako talaga naman, ang dami-daming mga kalukuhan nito. Pasensya na po yung magagalit sa akin eh. Hindi lang po ako makatiis ng mga magbigay ng komento niyan. Bueno, hanggang dyan lang po, wag sana po kayo magdaramdam sa akin, mga kaibigan kong Katoliko, kundi suriin po natin Iglesia ni Cristo. Suriin po natin. Wag po tayong basta na lang tatanggapin natin ang isang bagay na hindi naman natin naunawaan. Sabi nga ni ating bayaning si Rizal, dahil po sa pagsunod na bulag na pagsunod, ay marami ang nagkakasala. Masama po yung bulag na sumusunod. Kung tawagin po yan dun sa 6 na uri ng Katoliko, Katolikong mangmang o Katolikong baluga. Si Talibong po, Katolikong bangaw yan at Katolikong baluga pa. Kayo pong mga naniniwala kay Wendell Talibong, kasama kayo doon sa Katolikong baluga.
Bueno, hanggang dyan po mga kaibigan at maraming salamat po at nais ko pong batiin itong mga sumusuportang sa akin dito sa aking comment on air. Si Jomi Binavista, si kapatid na Erlinda Rufo sa Long Island City, New York, USA, si kapatid na James Marcelo, kapatid na Pedro Unay sa Firenze, Italy, Southern Europe, si Guihon, kapatid na Guihon Asido, lokal po ng Metroville, Barangay Balibago, Calamba City, Laguna, si kapatid na Junad Amabal, kapatid na Vivencio Rama, kapatid na Christopher D, kapatid na Drio De Lovallar, si kapatid na Jason Galvez, si kapatid na Crisaldo Buenarte, at si kapatid na Alvin Saballeno ng Iriga City. Ayan po mga kaibigan. At bago po ang lahat, bago po isasama ko na rin po dito, lalong-lalo na po at ayaw kong mawala ito sa tuwing bibigay ng mga paksa. Nais ko pong laging batiin ang mga mini mission ko po, dito po sa ang mini mission ko po, sila John Borja, si Recta Borja, si Tersita Borja, si kapatid na Chona Borja, at si Tony Borja, si Rico Borja, si Gladys Chadi Borja, si Marian Borja, si Gomergiendo Portem, si Glinda Arnido, Glenda Real, si kapatid na Ayan King, ayan, tinatawag na kitang kapatid na King. At saka ito pong si Henry Samson, si Delia Samson, at ito pong si Paul McKinney. Binabati ko po kayo, Mr. Paul McKinney, Kabili. Ito po ay madalas ko nang imbitahan to, subalit hindi pa siguro panahon. At isasama ko na rin po ang aking mga anak sa Pilipinas. Itong si Abner at Desiree Murillo, Doktora Desiree Murillo Sineta, at si David, kanyang anak, si David, si Daniel, si Kambal, si Angelica at saka si Abigail, si Ali at si Doktora Jennifer Lopez, anak ko rin po yan, kanyang mga anak, si Jenly, mga dalaga na kasi po ito si Aliana, si Gea, at si Cesar Jr., kasama ang kanyang asawa, si Jeneline Diaz. Yan po, anak ko po yan, junior po yan. At ang kanyang dalawang anak, si Zoe. At ito pong si Christopher Sineta, kasama po itong kanyang asawa, si Dayan at ang kanyang mga anak. At kumusta po kayo? Ingat po kayo. Si Alex Sineta, si Lily Sineta, si Ayin Sineta, si Ayin at yung kanyang anak, dalaga na, hindi ko alam yan, Ayin, pasensya na. Si Alona Sineta, si Annalisa Sineta Anti, pati ng mga anak, si Boboy Sineta at si Pati Carpio Sineta, si Arlene Alpapara Asarcon sa Toronto, si Jenny Asarcon Fenchel sa Texas po, si kapatid na Chona Borja sa Florida naman. Bueno, hanggang dyan mga kaibigan. At siya nga pala, bago ko malimutan, si Carix Cayanong ng Comment on Air. At isasama ko na rin itong mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas. Si Joey Dison, ito po sa media. Mga kasama ko po ito dati sa media. Si Laila Tumanan sa Eagle News po. At si Wing De La Puente, si Genesil Soberjaga, si Nelson Lubao, si Benji Liwanag Jr., mga kasama ka po yan sa media, yung iba po sa Net 25 yon. At itong si Mir Lyson, ito yung magsasakang reporter po ito. Si Mayan Covera at si Jaime Malayo, at ganun din po si Danny Santa Maria. Santa Marta. Ayan po mga kaibigan. At muli ay
samahan niyo po akong idalangin natin ang kapatid na Eduardo V. Manalo na sana hindi siya madamay ng anumang sakit nitong pandemya kasama ang kanyang pamilya at patuloy po sana na patnubayan siya ng Ama, bigyan ng mahabang buhay, alang-alang po sa buong Iglesia ni Cristo. Ipanalangin po natin siya sapagkat ipinananalangin din po tayo ng kapatid na Eduardo Manalo. Bueno, huwag niyo pong kaligtaan, mag-like, mag-share, at mag-comment po at mag-subscribe po. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po.